serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, nakisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino sa pagbibigay pugay sa ating mga atletang Pinoy na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa sa ika-19 na edisyon ng Asian Games sa isang palatuntunan na pinamagatang Gabi ng Parangal at Pasasalamat para sa bayaning atletang Pilipino sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila nitong Miyerkules, Oktubre 25. Sa panguna ng Office of the President at makikipagtulungan ng Presidential Communications Office, ang palatuntunang ito ay nagsilbing grand welcome at awarding ceremony para sa mga Filipino medalists sa katatapos lamang na Asian Games sa Hangzhou, China. 33 atleta ang nakatanggap ng Presidential Citation bilang pagkilala sa kanilang kahusayan sa larangan ng sports. Narito naman ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Proud to be Pinoy! Wala tayong masabi. Magpasalamat tayo sa mga atleta natin. At pinailalan nyo sa lahat ng buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano kagaling ang mga Pilipino kapag nagkaisa at sabay-sabay nagtutulungan. Ganito ang nagiging resulta. Kaya naman, sa palagay ko, nung sila'y lumalaban, naririnig nila yung boses natin. Dahil hindi ko alam sa inyo, ako nanonood ako sa television, napaus ako, sinisigawan ko yung TV. Inaantay ko na lang na sumagot, inaantay ko na lang na magbigay ng medalya. Eto na ang ating mga idol. Alam niyo po, kapag meron tayong mga nakuha na ganitong mga medalya, na ganitong mga award, karapat-dapat talaga na tayo ay bigyan natin ng pugay ang ating mga atleta. Ngunit, huwag po natin kakalimutan ang nakikita lang po natin, nandito, sila'y lumalaban, silang tumatanggap ng medalya kapag nanalo. Ngunit, huwag natin nakakalimutan. Marami ang tumulong dyan, marami na nagsakripisyo sa bawat isa ng atletang yan. Ang mga coach, ang mga trainer, ang mga nutritionist, ang mga physiotherapist, ang mga driver ng truck, at ang mga magulang. Kaya naman, talagang team effort itong lahat. Team Philippines talaga ang linaban natin. Kaya to our hardworking coaches, the leaders of the various sports association, and of course, to our athletes, congratulations at maraming salamat sa inyong ginawa. Alam niyo po, itong napakatagal nating nag-antay. Napakatagal tayong nag-antay na makapag-celebrate tayo ng ganito.
Dahil alam niyo naman, kung minsan hindi masyado maganda ang ating resulta. At sinasabi namin, nung umalis sila papuntang Guangzhou, ay sabi natin, siguro meron man tayong magagawa kaunti. Hindi namin akalain. Ganito, karami ang medalya na makukuha natin. Hindi namin akalain na ganito ang resulta na ibibigay ng ating bayaning atleta para sa minamahal nilang Pilipinas. We welcome you back from your very successful campaign during the 19th Asian Games. Let us again offer a round of applause. Palakpakan natin ang 393 athletes na lumaban sa Hangzhou, sa China. Siyempre, nandyan ang mga atleta natin na nag-uwi ng 18 na medalya para sa Pilipinas. On behalf of a proud and a grateful nation, I salute and I recognize the excellent performance that you displayed in the 19th Asian Games. Of course, again, we must recognize the efforts ng ating mga coach, ng inyong mga pamilya, na malaki ang kanilang sinakripisyo na hindi lang ilang araw, hindi lang ilang linggo, kung hindi ilang taon upang kayo ay maging ganyan kagaling, upang tulungan kayo na makuha ninyo ang inyong pinapangarap na mga medalya para sa Pilipinas. But more than just a personal feat, your victory has boosted our people's morale. Nagdala kayo ng ligaya sa Pilipinas. Marami tayong hinaharap na kung minsan nakakalungkot. Ngunit dahil sa ginawa ninyo, nakangiti ang buong Pilipinas nung kayo ay bumalik galing sa 19th Asian Games. Mataas ang moral ng Pinoy ngayon. Lalo na, kayo mga bata, yung mga magiging atleta rin. Yan ang magandang halimbawa. Yan ang ating mga idol. They strive for excellence, not just in international and national competitions, but in all that they do. Ang pagpapanalo ng medalya ay hindi lamang doon nung panahon na kayo ay nasa Hangzhou, China. Ang nasa likod niyan ay ilang taon ng pagsakripisyo, ng disiplina, ng training, ng pagpipilit. Alam niyo po, ang hirap maging athlete. Dahil kung pagmamasdan po ninyo, marami doon sa bibigyan sana natin ng certificate at saka nung cheque ay wala rito. Asaan sila? Ay, may laban na yung iba. Yung iba, nagte-training pa. Walang katapusan po. At ang atleta, kahit na Christmas Day, nagte-train yan, papasok sa gym. Bukas, lahat yan, nasa gym na naman. Magte-training na naman yan. Dahil meron na namang laban na susunod. So we value the great influence that sports has in developing our society. That is why this administration continues to support initiatives and programs to promote sports development. Marami na rin tayong nagawa, ngunit aasahan ninyo, dadagdagan pa natin ang ating suporta para sa ating mga atleta. At sa susunod, makakaramdam naman tayo ng mas maganda pang resulta sa ating mga international competition. I said this when I addressed our Southeast Asian Games and ASEAN Para Games medalists. We know and understand that for our athletes to succeed in these competitions, they all need all the help that they can get, especially from their government. And that's why the Philippine Sports Commission is implementing a 5-year sports development plan 2023 to 2028. This plan aims to address the long-standing concerns of Filipino athletes by encouraging participation in all levels of government and the private sector, ensuring para makatiyak tayo na nandyan ang suporta para sa ating mga atleta, ating mga sports association, at pinapaganda ang lahat ng nakikilahok sa sports at every level.
Lahat ng ating kayang gawin para suportahan ang ating mga atleta ay ating ginagawa. We provide assistance to state universities and colleges to fix and refurbish para makapagandahin ang sports facilities. We explore partnerships with the private sector to construct basketball courts in public schools, gyms, facilities. We encourage our LGUs to support sports in the development of their respective localities. We are developing the new Clark City as a sports hub in the Philippines. Our national athletes and those training to represent the country in international sports will also utilize the training facilities of the new Clark City Athletic Stadium and the Aquatic Center for free. We also need to take care of our athletes who are injured during training and competition. So I direct the Philippine Sports Commission, work with PAGCOR and other agencies to strengthen our medical scientific athlete services unit. We need to bring to help our injured athletes so that they recover quickly and they can get back in the game. Finally, we are dedicated to fully developing future athletes who will proudly represent our country. Sana sa susunod na ilang taon, yung iba sa inyo na nasa audience lang ngayon, sana naman makakasalubong ko kayo sa entablado na magbibigay din ng medalya. Yan ang mga ipapangarap natin at gagawin talaga namin. Government established the National Academy of Sports to promote the development of the athletic skills and talents of students through a secondary education program. The Learning Center and Training Facility at the New Clark City sa Capas, Tarlac ay tinayo at inaasahan natin na ang National Academy of Sports and the Bases Conversion Development Authority will fast-track and operationalize the academy so that our athletes can immediately pursue their training in their chosen sport. To those with influence and with resources who are helping our athletes in all that they do, I hope that you will continue to support them generously. Sa ating mga atleta, ganitong hamon ko sa inyo. Keep aspiring, keep believing, keep working. Spare no effort to unlock your full potential and be the best versions of yourselves. Know fully well that the government and the entire nation is with you every single step of the way. Ladies and gentlemen, it is my hope that the individual victories that we honor now will inspire our collective vision and pursuits for the future. With our continued unity and continuing collaboration with all aspects of all parts of society, we will not only secure more victories for athletes, but we will also build a stronger and better, more prosperous Filipinos that will house the great ambitions of younger generations. Again, congratulations to our esteemed delegates. Mabuhay ang atletang Pinoy! Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpapaunlad sa fisheries and farming industry, itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent matter para sa administrasyon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Urgent para sa Marcos administration ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapalakas sa lalong madaling panahon ang nasa industriya ng pagsasaka at pangingisda. Kaugnay nito ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagdagdag sila ng pondo para sa 2024 mula sa 85.88 billion pesos para sa 2023. Sinabi ng Pangulo na itinaas ang budget para sa susunod na taon na aabot sa 92.4 billion pesos. Hindi lamang anya target ng urgency ng gobyerno na maabot ang modernization ng agri-fishery sector, kundi higit sa lahat ay maiangat din ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda.
Kabilang din sa minimiti dagdag ng Pangulo, sabi ng pamahalaan, sabi ng Pangulo, ay ang mapalakas ang iba't ibang asosasyon at kooperatiba na magbibigay ng business and investment opportunities sa mga beneficiaries. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. This administration is steering the growth of our fisheries and farming industries with urgency. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pag-aproba ng National Economic and Development Authority o NEDA Board sa 269.7 billion pesos na infrastructure and social development projects, patunay ng commitment ng Marcos Jr. Administration na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Welcome sa Department of Finance ang pag-aproba ng National Economic and Development Authority Board sa mga game-changing programs and project para sa infrastructure and social development na nagkakalaga ng 269.7 billion pesos. Ang naturang mga proyekto ay inaasang magdudulot ng major economic benefits, magpapalakas ng turismo, tutugon sa healthcare gaps at i-mainstream ang mga inisyatiba ng gobyerno at ng pribadong sektor. Kabilang sa mga inaprubahan ang Bohol Panglao International Airport Upgrade, Dialysis Center ng Baguio General Hospital and Medical Center, Infrastructure Preparation and Innovation Facility, Second Additional Financing, Green Economy Program, Bataan Cavite Interlink Bridge, at Cebu Bus Rapid Project. Ayon sa DOF, patunay lamang ito ng commitment ng Marcos Jr. Administration na agresibong isulong ang infrastructure development at makamit ang layunin ng medium-term fiscal framework na magbubunga ng dekalidad na trabaho at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Kabilang si Finance Secretary Benjamin Jokno na umuupong NEDA Board Executive na siyang responsableng igiya ang bansa sa policy direction. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Czech Republic planong magdala ng business delegation sa Pilipinas para sa posibilidad na pagkakaroon ng partnership sa agrikultura at depensa. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa kabuuang ulat. May nakikitang oportunidad ang Czech Republic para maglagak ng negosyo sa Pilipinas, partikular na sa depensa at agrikultura. Ayon kay Czech Republic Ambassador to the Philippines, Karel Hedge, naririyan na ang oportunidad at ang kailangan lang ay sunggaban na ito at huwag pakawalan. Kaya sa susunod na taon, sabi ng Ambassador, ay magsasama sila ng delegasyon ng mga negosyante maging ng iba pa nilang opisyales mula sa Czech Republic. Kabilang na niya dito ang kanilang Minister of Agriculture. Sa kanyang panig ay pinahayag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magandang pagkakataon ng nasabing pagnanais ng Czech Republic lalo na't nasa pagpapalakas sa kasalukuyan ang Pilipinas ng agrikultura nito. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine Red Cross umapela sa Israel, Palestine at Lebanon na hayaang makaalis ang mga Pilipino at mga pamilya nito na naiipit sa gulo roon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nanawagan si Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon sa mga bansang Israel, Palestine at Lebanon na hayaang makaalis sa kanilang mga bansa mga Pilipino na iipit sa sigalot na kasama ang kanilang pamilya. Ginawa ni Gordon ang panawagan kasunod ng pinaigting na airstrike at ground assault ng Israel sa Gaza Strip sa nakalipas sa 48 oras kontra sa grupong Hamas. Kasunod ito muling tiniyak ni Gordon ang kanilang kahandaan para umalalay gaya ng kanila ng ginagawa sa mga nakalipas sa panahon. Sinabi pa ni Gordon na pagkakataon na ito para sa lahat ng mga bansa upang magkaisang manawagan
sa mga nagkakagulong bansa sa gitna silangan na mag-ingat at huwag idamay ang mga sibilyan mula sa pambobomba. Higit pa niya, ang mga sugat ng sibilyan ay kailangan payagang makalabas ang war zone at dapat huwag mapabilang sa casualties ng digmaan, salig na rin sa itinatadhana ng international humanitarian law. Batay sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority ngayong buwan, nasa 4.6% na kabuang 1.96 na milyong overseas Filipino workers o OFWs ay nasa kanlurang Asya, kabilang na ang Israel at Lebanon. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, mahigit 4 na milyong yumaong individual nasa database pa rin ng PhilHealth. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. na kinakailangan pa nilang linisin ang database ng ahensya. Sinabi ni Ledesma na nakipag-ugnay na sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay nito. Sa naturang pagdinig rin ay binahagi ng opisyal na nasa 92% na ng mga Pilipino ang cover ng PhilHealth. Resultaan niya ito ng mas pinadali ng membership process ngayon. Ayon kay Ledesma, na isaayusan nila ang kanilang sistema kung saan kahit nasa ospital na ang isang individual ay maaari pang iproseso ang kanyang membership, kaya wala nang dahilan para hindi makapagpamiyembro. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara naman, House Tax Panel isinusulong na palakasin ang intel ng Bureau of Customs. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng House Committee on Ways and Means sa Bureau of Customs upang masawata ang smuggling ng iba't ibang kalakal gaya ng agricultural products, tabako at petrolyo. Ipinunto ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, dahil sa pasunura at smuggle ng mga produkto ay mamamatay ang ilang industriya gaya ng oil refining at pagsasaka at mas mababang koleksyon ng buwis dahil sa illegal na tobacco products. Kaya itinutulak ng mambabatas na buhusan ng pondo ang intelligence gathering ng customs upang mahuli ang mga sangkot sa smuggling. Dapat na rin anyang palawigin sa pagbabantay ng private ports ang kapangyarihan ng BOC, lalo pagdating sa produktong petrolyo. Dagdag nito na para mahuli ang malalaking smuggler ng produkto, pati na ng droga, ay kailangan palakasin ang sistema ng adwana. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 1,500 personnel ide-deploy ng NLEX ECTEX para sa BSKE at UNDAS. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagdagdag ng mga tauhan ng pamunuan ng NLEX ECTEX bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng mga motoristang babiyahe para sa barangay at SK elections, gayon din ng UNDAS. Kasabay ng pagpapatupad nito ng Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program, nasa 1,500 patrol crews, traffic marshal, security, toll at ang system personnel ang ipapakalat din sa buong expressway. Ito ay upang masiguro na matutugunan ng isahang mas malaking traffic volume mula sa Biyernes. Kasama rin sa i-deploy emergency medical services at incident response teams sa ilang strategic areas. Samantala, suspendido na rin simula sa Biyernes ang mga road repairs sa NLEX bilang paghahanda sa buhos ng mga motorista. Hinikayat naman ng mga motoristang dadaan sa NLEX na bumiyahe sa non-peak hours upang maiwasan ang mahabang trapiko at delay. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, BSKE
2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. BSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Army Reservist Mobilization and Training Area itatayo sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Manam na ma-establisar dito yung syudad Dilawag ti Philippine Army Reservist Mobilization and Training Area. Dahil tikat na ipakamo kaya ni Mayor Michael Marcos Kion, bayat ti panagkortisikol iti grupo ti Philippine Army Installation Management Command iti opisina na. Ti naso asangay ti armada kat nadutukan nga mang manehar, mang administer, ken mang develop iti amin nga military reservation tapno saan marigatan ti kasundalwan seknan iti panangipatakder iti maysa kampo para kadagiti reservists. Kinuna ni Kion at ti parmta ket iso ti agbalin mobilization center iti amin nga reservists no panawon ti gubat ken mabalinda ito ang mausar kas operation center para iti DRRM activities. No pa'y na-determinar dito yung syudad Dilawag tinay propose pakaitakdaran na one pa iti specific lugar no ayan na ti pakaestablisaran tinasoo pasilidad. Manipod dito yung syudad Dilawag dito ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Usapan para sa mapayapang halalan idinaos sa La Union. Mahigit 580 partisipantes na kibahagi. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nagtataripnong dagiti 580 katalong individual kabayatan tinaysayang kat nga Eleusapan para sa mapayapang halalan iti probinsya ti La Union baban iti Department of the Interior and Local Government no DILG. Karaman kadagiti nakipasat dagiti agdumang opisyalas ti barangay kan Sangguniang Kabataan dagiti kandidato iti BSKE kan dagiti DILG field officers. Indaulwan ni DILG La Union Provincial Director Reggie Culisaw ti Eleusapan ken impaganatgat na anapatag ang matalantan dagiti bambanag a konektado iti barangay ken SK elections. Pinalagipan mat ni COMELEC La Union Provincial Election Supervisor Attorney Joel Henes dagiti kandidato nga agtulnog kadagiti pagalagadan iti eleksyon. Inlawlawag na election officer to Felisa Lamsis ti campaigning 101 kanda dumapay nga daan pa kay naigan iti BSKE. Kalpasan nakat na isayang kat ti open forum ken ditoy analawlawagan dagiti pakasaknan dagiti participantes. Manipod RP Ago, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar Electric Cooperative handa na sa BSKE 2023. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Habot nga na eksperyensyahan nga hibubong nga voltahe and power shedding, darahin substation nga nag-back down. Igin patapo den Eastern Samar Electric Cooperative ang kaandam paghatag hin serbisyo ha barangay ngan sangguniang kabataan eleksyon. Sigon ang General Manager nga Attorney Jose Michael Edwin Amancio, binigay ang luma nga 5 MVA power transformer han Buena Vista substation. Ini ang na-supply hinunom nga munisipalidad na probinsya. Ngayon na temporaryo nakuhain kuryente, pinaagyan lawaan ng Borongan substation. Sigun pa han GM para masiguro ang dero-diretso nga supplyhan kuryente adlawhan piniliay, nakipagsumpayan na hirahan National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Samtang aton mga line and maintenance crew inanda magresponde kung magka-problema ang linya. Magtutukod liwatan sa Melco 24 oras nga Operation Command Center para han monitoring. Ngada nga hiproklamaran magdadaog nga mga kandidato han barangay ngan sangguniang kabataan eleksyon. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Colostomy Freedom Project para sa mga kabataan gagawin sa J.R. Borja General Hospital ng lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Napiling usa sa mga project sites ang Cagayan de Oro alang sa Pediatric Surgical Mission alang sa Colostomy Freedom Project, diin makapahimulos niini ang mga kabataan nga naganto sa colostomy problem sukad sa pagkahimugso ug walay ikabayad alang sa operasyon. Ang maong surgical mission ipahigayon karong Disyembre 9 paingon sa 12 diha sa J.R. Borja General Hospital, pinaagi sa paningkamot sa kasamtangan nga administrasyon ug opisyales sa maong hospital. Ang proyekto gipasiugdahan usab sa World Surgical Foundation Philippines, kauban ang Philippine College of Surgery for the Undeserved Regions and for Education, WSF, Philippine Society of Pediatric Surgeons, Philippine Pediatric Society o ang Philippine Society of Anesthesiologists. Nasayran nga una ng milagda og Memorandum of Understanding ang syudad tali ning maong mga organisasyon sa yuning tuig. Tungod niini giagat ang mga katawhan sa syudad kinsa adunay mga bata nga naghambin sa maong suliran sa pagduol sa J.R. Borja Hospital alang sa dugang kasayuran. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga Port Management of Zamboanga, all systems go na para sa BSKE at UNDAS 2023. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Shirley Espino. Preparauya el Port Management of Zamboanga para na kondukta del Barangay Isangguniang Kabataan Elections y obserbasyon del Oplan Biyaheng Ayos Undas 2023. Yaman junta anti-ayer el PMO por medio del Diila Port Police Division junto con el diferente mga law enforcement agency y mga shipping line operators para diskuti el preparasyon acerca el biyahe del mga pasahero durante el obserbasyon del Todos los Santos y las Almas y el BSKE 2023. Asegun con Port Police Superintendent Jasrael Gasulgon, all systems goya sila para na oplan biyaheng ayos undas 2023 ina Benedero eleksyon. El mga otoridades paransaki ay tiene monton de mga pasahero el ayanda na pantalan ibiyaha este fin de semana. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, Peso Provincial Government of Lanao del Norte ginawaran bilang national winner sa 2022 National Search for Best Peso. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan.
Ipasidunggan ng Public Employment Service Office o PESO Provincial Government of Lanao del Norte isip national winner alang sa 2022 National Search for Best PESO ubos sa second class province category. Giatagan og pasidungog kini niadtong Oktubre 25, 2023 atol sa 23rd National PESO Congress nga gipahigayon sa Leyte Academic Center, Palo, Leyte. Ang Search for Best PESO o SBP maoy tinuig nga aktibidad sa dole ug PESO nga nag-ila sa kontribusyon sa matag PESO sa nasud. Gilang PESO Provincial Government of Lanao del Norte isip national winner sa padayong paghatag og employment facilitation services alang sa 23 ka local government units pinaagi sa career and employment coaching activities ug sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD programa. Gawas niini gibase usab ang ilang pasidungog sa pagpatuman sa 11 ka programa sa dole, duha ka nasudnong pasidungog ug isip miyembro sa tulo ka employment related organizations. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas iligan kay PESO Provincial Government of Lanao del Norte Manager Evelyn Lopez, bingon siya nga dako ang iyang pasalamat sa mga tawo nga nahimong kabahin sa ilang kalampusan ug sa walay puas nga suporta ni Lanao del Norte Governor Imelda Quibranza Di Maporo ulo sa mga offices sa probinsya sa Lanao del Norte, mga kauban niini sa PESO ug mga development partners niini. Dugang ni Lopez, mapasalamat usab siya kay Dole Lanao del Norte Provincial Field Office Director Attorney Safrali Kabili ug Dole Region 10 sa ilang gipaambit nga kahibalo ug tabang. Kahinumduman nga nakadawat usab og pasidungog ang PESO Provincial Government of Lanao del Norte isip regional winner sa 2023 Search for Best PESO ubos sa second class province category gikan sa Dole Region 10 niadtong Hulyo 27, 2023 sa Cagayan de Oro City. Gikan sa Radyo Pilipinas iligan kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakailangang tugunan ng Pilipinas ang mga hamon sa edukasyon dahil ito ang magtutulay sa pagkamit ng bansa sa pagiging first world nation nito sa taong 2050. Ito ang naging pahayag ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelon sa sidelines ng 49th Philippine Business Conference o PBC sa Manila Hotel. Aniya kinakailangang ayusin palalo ang public school education maging ang kalidad ng mga guro. Sinang-ayunan nito ni Senador Sherwin Gatchalian at sinabing kailangang paghusay ng public schools dahil 86% sa mga estudyante o karamihan sa mga magiging kabilang sa sektor ng manggagawa ay nag-aaral sa public schools. Ayon sa mga mambabatas, ipinakilala ang K-12 Basic Education Program sa bansa upang bigyan ng pagpipilian ng mga estudyante para sa kanilang kinabukasan. Una ang magpatuloy sa pagkamit ng mas mataas na antas ng edukasyon. Ikalawa ang magkaroon ng trabaho. At ikatlo ang tahaki ng pagnenegosyo o maging entrepreneur. Ngunit ani Gatchalian, noong 2018, 10% ng 1.2 milyong senior high school graduates ay hindi nakatuntong sa kahit anumang curriculum exit. Nakita sa datos na kung wala silang trabaho o hindi kabilang sa sektor ng manggagawa ay hindi na sila bahagi ng eskwelahan. Tiniyak naman ni Gatchalian na mayroong 3 panukala ang nakahain sa Kongreso upang tugunan ang suliranin sa K-12 program. Kabilang dito ang Batang Magaling Act upang resolbahin ang skills mismatch sa senior high school. Paglilikha ng Tripartite Council isang institutional body na binubuo ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor upang ayusin ang sektor ng manggagawa. At ang Enterprise-Based Education and Training Act na magpapatibay sa apprenticeship program. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ang European Union o EU at ang Pilipinas ng 60 milyong euro financing agreement para sa Green Economy Program ayon sa pahayag ng EU Commission at ng Department of Finance o DOF. Sa isang pahayag sinabi ng EU Commission na layo ng mga kasunduang nilagdaan sa Global Gateway Forum sa Brussels sa matulungan ng Pilipinas sa pagpapabago ng ekonomiya nito. Kabahagi pa rin ito ng kontribusyon ng EU sa inisyatiba ng mga kasapi hinggil sa green economy. Kasama rito ang
pagtanggap sa circular economy, pagbabawas ng paggamit ng basura at plastic, pagtitiyak ng supply ng tubig at wastewater treatment, pagsusulong ng energy efficiency at paggamit ng renewable energy upang tugunan ang krisis sa klima. Upang makamit ito, layunin ng EU na makipag-ugnayan sa nasyonal at lokal na pamahalaan at sa pribadong sektor upang itaguyod ang green investments, bonds, maging mga kakayanan na nakasentro sa green economy. Ilan sa mga bansang kasapi sa EU ang nagbigay kontribusyon sa inisyatiba sa pamamagitan ng pinansyal, katulad ng Spain, Finland, Germany at France, habang sa pamamagitan ng expertise ang mga bansang Austria, the Netherlands at Sweden. Nagpasalamat naman si Finance Secretary Benjamin Jokno sa suporta ng EU para sa climate change agenda ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magmamonitor ng business climate sa bansa ang investment deal team na itatatag ng Australian government sa Manila upang makalikha ng maayos na desisyon sa pamumuhunan ang mga Australian firm. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyong-yu, PSM. Sinabi pa ni Yu na maglalagay ang Australian government ng mas maraming resources sa Pilipinas para sa pananaliksik at pagmomonitor ng business environment, kasama na ang pagbibigay ng analysis sa Australian investors. Kasabay ito ng pag-anunsyo ni Australian Trade and Tourism Minister Don Farrell na bubuo sila ng isa sa mga deal teams ng Australia dito sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Yu sa pamamagitan ng tama at maayos na klima sa pamumuhunan, layunin ng magiging Manila Deal Team na makakuha ng mas maraming investment deals sa pagitan ng mga kumpanya ng Australia at Pilipinas. Ayon naman kay Senior Trade and Investment Commissioner Christopher Lim, magtutulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Trade and Industry o DTI, ang Australian Trade and Investment Commission at ang Export Finance Australia sa pagtatatag ng deal team sa Pilipinas. Bilang bahagi ng Australia Southeast Asia Economic Strategy 2040, inaasahan ani Yu na mayroong bibisitang business mission sa Pilipinas sa pagsisimula ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Ginulat ng Far Eastern University ang Ateneo de Manila University sa isang 62-59 panalo sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Naging bida sa panalo si LJ Gonzalez kung saan naipasok niya ang isang buzzer-beating 3-pointer. Nagtapos ng may 19 na puntos, 9 na rebounds, 5 assists at 4 na steals si Gonzalez habang nakapasok ng 3 sa 5 pagtatangka niya sa 3 points. Nagambag naman si Pat Slayat ng 12 markers at 8 rebounds at nagdagdag ng 10 puntos si Joric Bautista. Nanguna naman para sa Blue Eagles si Chris Kuhn sa nagawa nitong 14 na puntos habang nakalikom si Mason Amos ng 11 markers at 3 assists. Sa isa pang laro, binueltahan ng University of the Philippines ang Adamson University 77-51 para ipaghiganti ang kanilang overtime loss nitong nakaraang linggo kontra Ateneo.
Kapwa nakagawa ng tig 12 puntos sina Raylan Torres at reigning most valuable player Malik Diouf, habang nagtapos ng may 11 puntos si Francis Lopez kasama na ang 7 rebounds at 3 assists. Nakagawa lamang ng tig 7 puntos sina Joshua Hierro at Eli Ramos para sa Adamson, habang nakascore ng tig 6 na puntos sina Matt Montebon at OJ Oyarke. Nakuha muli ng UP ang liderato sa team standings na may 7-1 record, habang bumagsak ang Adamson na may 3-5 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinigay ng College of St. Benilde ang ikalawang talo ng Mapua Cardinals sa Season 99 ng NCAA Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil-Oil Eco-Oil Center sa San Juan. Nahinto ng Blazers ang 6 na sunod-sunod na panalo ng Cardinals, 65-61, para bumagsak ang kanilang record sa 8-2, habang napaganda ng Benilde ang kanilang kartada sa 6-4. Dahil sa panalo, 3 koponan na ang naghahati-hati sa ika-4 na pwesto, ang Benilde, Jose Rizal University at Emilio Aguinaldo College. Pinangunahan ni Miguel Corteza ang Blazers sa nagawa nitong 17 puntos, habang nag-ambag si Will Gozum ng 11 puntos sa loob lamang ng 15 minutong paglalaro. Nanguna naman sa panig ng Cardinals si Clint Escamis sa nalikom nitong 19 na puntos, 5 rebounds, 5 steals at 3 assists, habang nakakuha ito ng tulong mula kay Jopet Soriano at Paulo Hernandez sa nagawang 14 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Pinay billiard player Cheska Centeno ang kampyonato ng WPA Women's 10-Ball Championship na ginanap sa Klagenfurt, Austria. Tinalo ng 24 anyos na si Centeno si Yu Han ng China sa kanilang Race to 9 finals. Dinomina ni Centeno ang buong laro at tuluyang tinalo ang 3-time 9-ball champion na si Yu sa score na 9-5. Labis ang kasiyahan ng Zamboanga City native nang tuluyang maipasok ang panghuling bola. Naihiganti nito ang kapwa Pinay billiard star na si Rubilen Amit na tinalo ni Yu sa quarterfinals 9-3. Dahil sa panalo ay mag-uwi ito ng 50,000 pisong dolyar o 5,000 dolyar o nasa mahigit 2.8 milyong piso na siyang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng women's event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika.
kinumpirma ng award-winning actor na si John Lloyd Cruz ang kanyang relasyon sa artist na si Isabel Santos nang sumalang siya sa Fast Talk with Boy Abunda nitong October 24. Matatanda ang unang flinex ni Isabel si John Lloyd noong Abril sa kanyang Instagram post. Dahil sa mga nasabing post, tila lalong tumibay ang katotohanan na magjowa umano ang dalawa. Pero si Tito Boy lang ang nakapagpaamin kay John Lloyd nang tanungin niya ang aktor kung sino si Isabel sa buhay niya. Pag-amin ni Lloydie, si Isabel ay girlfriend ko or boyfriend niya ako. And sinubukan pa magtanong ni Tito Boy ng iba pang impormasyon tungkol sa relasyon ng dalawa pero tila nag-aalinlangan siyang magkwento. We're boring people, sabi ni John Lloyd, and wala daw silang maikukwento. Pero ayon sa aktor, matagal na umano silang magkakilala ni Isabel at ang gallery umano ni Isabel ang unang pinasok niya noong umalis siya sa Kapamilya Network. Samantala, nagbahagi ang TV host actress na si Ann Curtis ng compilation ng mga video clip ng It's Showtime family sa kanyang Instagram account nitong October 24 para sa kanilang 14th anniversary. Ito ang eksaktong caption ni Ann sa kanyang post. 14 years with so many memes. There's a part na nakakayat but don't worry, made it bawi right away to make you guys laugh again with some pretty solid moments. Grabe hirap to compile all of my face but this is what I could find on TikTok, but I'm sure there's so much more. And dagdag pa niya, sad we aren't celebrating with you on air today, but hey, just a few more sleeps, Showtime will be right back. Happy anniversary, madlang people and Showtime fam. We love you guys. And nakatakdang bumalik ka sa telebisyon ang It's Showtime sa October 27 sa araw ng Biyernes. And matatanda ang pansamantalang nagpaalam ang mga host ng nasabing noontime show sa kanilang mga taga-subaybay matapos silang patawan ng 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. O ito pa ha, inamin ng aktres na si Julia Montes na hirap umano siya magkaroon ng totoong kaibigan sa showbiz. And sa vlog ng news anchor na si Bernadette Sembrano Aguinaldo noong October 24 din, inakala noon ni Julia na kung ano ang buhay niya sa Pandacan, Maynila ay ganun din kapag pumasok siya sa showbiz industry. Pero hindi raw pala dahil tipong akala niya kaibigan niya pero showbiz friend lang pala. And pahayag ni Julia, siguro po kasi before I'm super open. Yung bata na para kung anong iniisip ko, sasabihin ko. Parang feeling ko walang other world. Kung ano yung real life, ito yung ano. Tapos iba pa pala. Iba pala sa showbiz, iba pala yung ganito. Ang dami palang hindi ko alam. And dagdag pa ni Julia, kaya I'm very lucky na I have you. Sina Ate Dimples, si Dimples Romana, si Eda Nolan, Catherine Bernardo. Sila yung mga parang key people ko pag di na ako okay. Tapos hindi sila showbiz sa akin pero na-meet ko sila sa showbiz industry na. And matatandaan nito lang nakaraan ay todo suporta si Julia sa kaibigang si Catherine para sa pelikula nitong A Very Good Girl na kumita ng 10 million pesos sa unang araw ng showing neto. Sa kabilang banda, nagpakita rin ng suporta si Catherine sa pelikula ni na Alden Richards na 5 Breakups and a Romance. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Jay Arevalo. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at
nagbuhat ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Pinasasalamatan din natin syempre ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamagitan,